Sa previous episode, nalaman natin na si Alan ay isang anak ng duke sa isang lungsod na kung saan pinagalitan siya ng kanyang kapatid dahil sa pagiging tamad nito, isa siyang overpowered na lalaki na nag-reincarnate pero itinago niya ito sa lahat. Matapos siyang palayasin sa imperyo, doon na nagkaroon ng interes si Alan na maglakbay mag-isa para sa gayon ay ma-explore niya ang buong lugar gamit ang kanyang kapangyarihan. Kalaunan nakatagpo siya ng mga babae at isa sa kanila ay kakilala niya at ito'y namangha at nagulat nang ipakita ni Alan ang kanyang kakayahan. Kahit ang mabangis at kinakatakutang dragon sa lugar nila ay di umobra sa kakayahan ni Alan, ito'y natakot sa kanya matapos nitong mapansin na isang overpowered pala ang kaharap niya. At sa pagpapatuloy, sa isang punto ay lumitaw ang imahe ng isang uri ng nilalang na humihingi ng tawad kay Alan dahil pinaramdam nito sa kanya ang ganito. Sinabi nitong hindi niya nilikha si Alan para maging isang bayani at magtapos ng ganito. Sa kabilang banda, inako ni Alan ang buong responsibilidad dahil siya ay palaging determinado at dahil dito ay nagawa nilang iligtas ang buhay ng maraming tao at sa wakas ay tinanong ng nilalang ang hiling ng bayani, ngunit sa katotohanan ang lahat ng ito ay isa lamang kakaibang panaginip ng mandirigma. Pagkagising niya bumaba siya mula sa kanyang silid at nakita si Lai na naghanda ng almusal at inimbitahan siya na kumain. Kasunod nito ay dumating sina Noel at Molan na kagigising lang din, na ikinagulat ng prinsesa dahil sa suot ng diwata. Tinanong ni Alan kung hindi siya maaaring magsuot ng mas angkop na damit bago umalis sa silid, ngunit pinapaalala ni Noel na nakita na niya ito sa mas delikadong kalagayan at biglang niyugyug nilay si Alan, gustong malaman kung tungkol saan ang usapan nila. Ang gusto lang malaman ni Alan ay kung kailan niya makakamtan ang kapayapaan na kanyang hinahangad. Ipinaliwanag niyang uminit ang panday sa pabrika at nag-alis ng damit para magpalamig, at hindi niya inaasahang makakita ng ganon. Nalungkot si Noel dahil hindi siya ganoon sa harap ng kahit sino, kaya't binawi ni Alan at sinabing pinarangalan siyang maging bahagi ng natatanging sandaling iyon at bukod pa rito, hiniling ng diwata na kumain na siya upang subukan ang kanyang espada kaso pinapaalala ni Lay na sinabi niyang tutulungan niya ito sa mga papeles sa tahanan ng duke. Pinapaalala ni Noel na nangako siyang magpahinga kasama niya at sa lalong madaling panahon, dumating ang tagatanggap ng Adventurers Guild na may dalang maraming tao na gustong umarkila ng kanyang serbisyo at dahil hindi siya madalas pumunta sa guild, hinihila siya ng tagatanggap para ayusin ang bagay na ito. Pero pinigilan siya ng iba pang mga babae dahil lahat sila ay may nakatakdaring lakad kasama si Alan. Ang receptionist ng guild ay nagpupumilit na may magulong mga halimaw na tanging ang batang lalaki lamang ang kayang makatalo, hindi yun problema ng iba kaya't hinihila nila ang bawat bahagi ng kanyang katawan na parang may laro ng tug of war na nagpaalala sa kanya na sana'y hindi na lang siya ipinanganak. Ilang oras ang lumipas at kahit hindi alam kung paano, siya ay pagod na matapos magawa ang lahat ng ipinangako niyang gagawin at sa wakas ay nakahiga na siya sa damuhan upang makamtan ang inaasam na kapayapaan at katahimikan. Ngunit pagkatapos noon ay sinabi niya sa mga babae na pupunta siya sa Victor Empire upang makalabas sa pangkaraniwang gawain at baka makahanap ng magandang lugar na matitirhan. Limitado ang desisyon ng mga babae habang binanggit ni Noel na ang imperyong iyon ay karibal ng kanilang bayang Grand Home, maraming bihasang panday na duwende roon kaya ito ang pagkakataon niya para matuto ng marami sa kanila at tinanong ni Alan kung anong oras niya inimbitahan ang diwata na sumama. Kaya sinabi ni Molan na siya rin ay sasama habang nagpupumilit ang panday na sumama sa biyahe. Sumuko na ang batang lalaki bago tanungin si Lai kung ano ang kanyang napagdesisyonan, ngunit ang prinsesa ay may trabaho para sa duke at kahit na may mga responsibilidad, sumama pa rin si Lai sa grupo at lahat sila ay nagtungo sa Victor Empire kasama ang prinsesa, na iniwan si Beatrice upang mag-asikaso ng lahat ng natitirang gawain. Sa pagbanggit nito ay sinabi ni Noel kay Lai na hindi lamang siya prinsesa kundi pati na rin ang ginang ng duke kaya hindi dapat siya umalis, ngunit iyon ang dahilan kung bakit sumama ang prinsesa dahil ang imperyo ay patuloy na nais mapag-isa ang kontinente at bilang responsable sa pagtatanggol ng mga hangganan ng kaharian, nais ng pinuno ng bahay ng Westfeld na magkaroon ng spy para sa panloob na sitwasyon ng imperyo. Tinutulan ito ni Noel na sana'y kinuha na lang nila si Beatrice bilang tagapagbantay, ngunit pinapaalala ni Lai na sinabi niya mismo na kampante siya kapag kasama ni Alan ang prinsesa at narinig iyon ng batang lalaki at sinabi na masyadong mabigat ang inaasahan sa kanya, kaya't sinabi ni Lai na umaasa siya sa kanya at sabay na nagtawanan ang lahat ng mga babae. Matapos ang mahabang paglalakbay si Noel ay inaantok na tulad ng ibang pasahero,
hanggang sa biglang tumigil ang karwahe na nagpapagising sa diwata na nagmumurang silay, na ang imperyo ay napapalibutan ng mga bundok at disyerto kaya walang komportableng daan. Sa isang punto ay pinatigil ni Alan ang karwahe upang makita ng mga babae na mayroong mga sandwolves na mga mabangis na hayop na tinatawag ding desert reapers. Hinarap ni Alan ang mga lobo at bumalik sa karwahe sa loob ng 7 segundo, at nagpatuloy sa paglalakbay ng walang malaking problema. Gayunpaman, napansin ni Alan na perpekto ang teritoryong iyon para sa isang ambush kaya't iniisip niya na may maaaring nagmamanipula ng mga bagay at ilang sandali pa, tumigil sila sa isang lungsod na malayo sa kabiserang imperial na masyadong abala. Naramdaman ni Alan na medyo tensyon ang hangin sa paligid dahil kahit na ito'y isang lungsod sa hangganan, masyadong maraming mga gwardya sa lugar at biglang natisod siya sa isang babae sa daan at napansin na ito ay si Henriette, isang matagal ng kaibigan. Tinanong siya kung anong ginagawa niya roon, at sinagot niya ang parehong tanong dahil ang anak ng isang markisa ay hindi dapat naglalakad ng walang seguridad. Sinabi ni Henriette na wala siyang pakialam at sinabi sa kanya na hayaan siyang makaalis. Tinanong ni Noel kung sino ang cute na kaibigan ni Alan at naalala ni Lai na siya ay mula sa pamilya ng Linfist Marquis. Napansin ni Henriette si Lai at tinanong kung ano ang ginagawa ng pinuno ng West sa lugar na iyon at walang masabi si Lai kaya't sinabi niyang nakikipag-hangout lang siya sa mga kaibigan at sinabi ni Henriette na mahina siyang magsinungaling, pero hindi na iyon mahalaga dahil sa wala naman siyang pakialam dito. Gayunpaman ay binalaan niya na ang imperyo ay nasa bingit ng kaguluhan at maaaring magpapabagsak sa bansa kaya't pinapayuhan niya ang lahat na umuwi na. Nagalit si Noel habang naalala ni Alan na wala siyang uuwian kaya't binigyang diin ni Henriette na kumikilos na ang mga Black Wolf Mats at binibigyan sila ng imperyo ng kalayaang gawin ang anumang nais nila, kaya sila ang pinakakinatatakutang grupo sa bansa. Pagkatapos nito, tumalikod si Henriette at biglang umalis habang nagpapasalamat si Alan sa babala at napagtanto ni Noel na dumating sila sa isang masamang oras at lahat ay naging balisa hanggang biglang tumakbo si Alan, sinabihan ang mga babae na magbilang ng mga dumadaang baka sa pansamantala. Hindi nagtagal ay naabutan ni Alan si Henriette at tinanong kung ibinigay niya ang babala na iyon bilang anak ng Marquis o bilang disciple ng mga Diyos. Sumagot siya na sa kanilang nakaraang buhay siya ang nagdidikta kung ano ang dapat gawin ni Alan bilang disciple, ngunit sa mundong ito siya ay simpleng batang babae lamang na nagngangalang Henriette Albee na may kaunting bahagi ng kapangyarihang dating taglay niya. Nagtaka si Alan kung paano siya napunta sa mundong ito at sinabi niya na baka kapalaran niya na ayusin ang mga problema. Pinapayuhan siya na umalis kaagad kung pinapahalagahan niya ang kanyang payo. Dahil dito napagtanto ni Alan na dumating siya dahil nag-aalala siya sa kanya kaya ngumiti siya at nagpaalam. Kailangan na niyang hanapin ang mga babae sa muli kaso isang pagsabog ang nakakuha ng kanyang pansin, lumapit siya sa eksena at nakita ang isang lalaking tumatakbo na may dalang kutsilyo kaya pinapabagsak niya ito sa lupa. Gayunpaman may isang mahiwagang bilog ang umaaligid sa lalaki na nagpapahiwalay sa kanya mula sa loob, na nagdulot ng kanyang kamatayan at pinaniwala ni Alan na ito'y gawain ng isang demonyo at ilang sandali pa, dumating ang isang kabalyero na nagsabing ang namatay ay pinaghihinalaang sanhi ng pagsabog at humingi ng paliwanag. Sa kanyang depensa, sinabi ni Alan na ipinagtanggol lang niya ang sarili matapos siyang atakihin pero hindi niya pinatay ang sospek. Ang mandirigma ay nagtalo na hindi tugma ang kanyang kwento sa nakita sa eksena. Ngunit gusto niyang malaman kung paano pinatay ng batang lalaki ang sospek nang hindi ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Alan kung paano niya nalaman na hindi niya ginamit ito at ipinakita ng babae na ang kanyang kakayahan ay makita ang kapangyarihang ginamit ng iba, kaya't pinaghihinalaan niyang si Alan ay maaaring isang demonyo dahil ang mga demonyo ay may kapangyarihang higit pa doon at hindi niya matukoy kung ito ang gawa niya. Gayunpaman bilang isang imperial na kabalyero, hindi niya pwedeng baliwalain ang kasong ito at napagtanto ni Alan na ang pagpatay sa opisyal na ito ay magdudulot ng problema sa imperyo kaya nang kumilos ang babae upang arestuhin siya, bigla siyang naglaho gamit ang isang uri ng mahika. Mabilis na iniutos ng babae sa mga sundalo na isara ang mga hangganan habang tinatangkang itago ang insidente upang hindi lumala ang sitwasyon ng kaharian. Pagkatapos ay nakita natin na si Min ang nagligtas sa kanyang kaibigan gamit ang kanyang kakayahang maging hindi nakikita at dinala siya sa mga kanal ng kaharian, ngunit sa kanyang gulat ay naroon muli si Henriette na pinapagalitan siya dahil hindi niya sinunod ang kanyang utos. Ikinwento ni Min na matapos umalis ni Alan,
nanatili sila doon at nagbilang ng mga dumadaang baka hanggang sa ika-20 baka na dumaan at dumating si Henriette na nag-aalok ng tulong at ginamit si Min para dito. Namangha si Alan na ang kapangyarihan ni Min ay nagmula sa demonyo na hindi napansin ng mga mata ng kabalyero, kaya pinuri niya ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay binigyang diin niya ang pangangailangang makaalis doon agad-agad, ngunit ipinaliwanag ni Henriette na malamang sarado na ang mga hangganan sa ngayon at malamang hindi kayang ilabas ni Min ang lahat, lalo na't naunawaan na ng mga gwardya kung paano nakatakas si Alan. Lahat ay tumingin kay Henriette dahil siya ang matalino at laging nakakahanap ng solusyon sa mga problema. Inamin niya na baka may naisip siya at dinala niya ang grupo sa kanyang tahanan, isang mansyon kung saan kinilala ni Silas at ito ang punong butler. Naalala din ni Alan si Silas bilang pinuno ng mga butler ng bahay Westfield noong siya ay pinaalis doon. Ipinaliwanag ni Silas na siya at ang ibang mga tagapaglingkod ay umalis sa bahay Westfield bilang protesta, kaya tinanggap silang lahat ng mabait na si Henriette. Pagkatapos nito ay dumating ang anak ng Marquis upang tapusin ang pag-uusap at inutusan ang butler na ipakita ang bahay sa mga bisita at di siya sanay sa ganitong kaluwagan, tumalon sina Noel at Mayen sa sofa na parang mga bata. Pinagalitan sila ni Lai subalit sinabi ni Henriette na huwag mag-alala dahil siya lang ang nakatira sa mansyon kaya walang problema sa paggawa ng ingay. Ayon sa kanya ay may aksidente na naganap na naging dahilan ng pag-alis ng kanyang mga magulang at bilang nag-iisang anak, siya lang ang natira sa mansyon at pagkatapos ay tinanong ni Alan kung ano ang nangyayari sa bansang ito, ibinunyag ni Henriette na ang emperador ay pinatay mahigit 1 taon na ang nakararaan. Nagtanong si Noel kung ligtas bang ipakalat ang mahalagang impormasyon ng imperyo sa mga dayuhan, ngunit alam ni Henriette na walang problema sa pagkalat ng lihim na ito at iniisip ni Lai kung bakit siya napakakampante tungkol dito at sa kabila nito, iminungkahi ng anak ng Marquis na manatili muna sila doon hanggang sa huminahon ang sitwasyon. Pagsapit ng gabi, binabantayan ni Alan ang bakuran mula sa taas ng bahay hanggang sa pumasok si Henriette nang walang paalam at ayon sa kanya, ang emperador ay laging may mabigat na seguridad kaya naniniwala siyang ang kanyang kamatayan ay dahil sa puwersang demonyo dahil tanging ganoong nilalang lang ang kayang gumawa ng krimen na ito nang walang bakas. Idinagdag ni Alan na kasama si Henriette sa listahan, ngunit sinabi ni Henriette na walang pakinabang sa kanya ang pagpatay sa emperador at sinamantala ni Alan ang pagkakataon na tanungin si Henriette kung gaano na siya katagal na inoobserbahan dahil ang pagkuha kay Silas kasama ang iba pa ay hindi pwedeng maging simpleng pagkakataon, lalo na't nakasalubong agad siya pagdating sa imperyo. Na-offend si Henriette at iginiit na iyon ay pawang mga pagkakataon lamang at agad na umalis sa silid ni Alan. Sa labas ay masaya si Henriette na makita na ngayon ay kaya nang ngumiti ni Alan at naalala niya na si Alan ay karapat-dapat sa kapangyarihan at misyon ng isang bayani, dahil sa kanyang matatag at di natitinag na diwa. Gayunpaman, ang takot at pagkiling ng mga tao laban sa kanya ang nagdulot ng sakit sa bayani at nagwasak sa kanyang puso at totoong nag-aalala si Henriette para kay Alan at kaya't siya nagkatawang tao sa mundong ito. Umaasang magiging masaya siya sa kanyang susunod na buhay dahil ayaw na niyang maramdaman ni Alan ang naramdaman niya noon. Kaya't masaya siyang makita na may nakakapagpasaya sa kanya kahit na nakakainis na hindi siya ang tao na iyon. Kinabukasan si Noel ay puno ng pagkainip at sabik na makita ang mga panday sa rehiyon at ang kanilang magagaling na pandayan. Ngunit sinabi ni Henriette sa diwata na kalimutan na ito dahil ang lungsod ay napapaligiran ng mga gwardya kaya kung ang panday ay nagsimula ng mag-imagine na gumagawa ng espada dahil sa withdrawal, samantala ay iniisip ni Howen kung hindi lang ba siya ang hinahabol ng mga Black Wolf Knights at kung ganoon nga, baka mas magandang manatili na lang si Noel sa bahay para sa kaligtasan. Gayunpaman, gustong makita ng diwata ang mga panday na duwende sa rehiyon at tuwang-tuwa ng payagan ito ni Henriette kasama si Molan bilang kanyang tagapagbantay, nakangiti ang diwata mula tenga hanggang tenga kaya't naglibot siya sa lungsod, nakilala ang lokal na pandayan at lutuing bayan. Ngunit nakakatuwa, maraming diwata sa lugar na iyon at sa ilang kadahilanan ay hindi nila maalis ang kanilang tingin sa kanya at sa una, inisip niya na dahil cute siya kaya naghanda siya na makatanggap ng papuri anumang sandali hanggang sa lumapit ang 3 lalaking diwata at pinigilan sila ni Mayan. Ang ibang diwata ay pinapalibutan ang panday na parang mga zombie kaya't hinawakan siya ng kasamahan niya sa kamay at tumakbo sila. Pagbalik sa bahay ay magulo si Noel at nang marinig ang kwento, sinabi ni Lai na hindi na nakapagtataka na nakakaakit ng atensyon ng mga tao si Noel dahil sa kanyang kagandahan.
Dahil dito ay ipinangako ng diwata na mula ngayon ay mas magiging maingat siya sa tunay na kagandahan niya, ngunit sinira ni Henriette ang bulan ng panday sa pagsisiwalat na ang dahilan ng atensyon ng mga diwata ay hindi dahil doon kundi sa isang bagay na may kaugnayan sa nakaraan ng diwata. Kaya gusto malaman ng tao kung handa na siyang marinig ito at halos walang alam si Noel tungkol sa kanyang nakaraan kaya tinawag ni Henriette ang lahat sa labas upang e-teleport sila sa Elven Forest. Tumingin-tingin ang lahat at namangha sa spell at sa kalawakan ng kagubatan. Ipinaliwanag ni Henriette na sila ay nasa parehong lugar pa rin tulad ng dati subalit nasa loob pa rin sila ng mansyon, ang kaibahan ay ito ay ibang dimensyon sa Elven Forest at mayroong isang mahiwagang kalasag sa paligid upang kontrolin ang mga mananakop at sino mang makaalam tungkol sa kanila ay mawawala ang kanilang alaala kapag umalis sa lugar na ito, walang exception. Gayunpaman, may pahintulot si Henriette na pumasok sa lugar na ito kaya walang alaala si Noel ng kanyang nakaraan at si Alan ay namamangha siya sa pagkakaroon ng mga diwata ng isang bearer na hindi nila matukoy, dahil dito ay inakusahan ni Alan si Henriette na sangkot sa prosesong ito. Inamin ng dalaga na tumulong siya ng kaunti dito kaya't nagpatuloy sila sa landas sa likod ng settlement na kanilang hinahanap sa gitna ng kagubatan. Isang ibon ang lumapag sa balikat ni Noel at binigyan siya nito ng kakaibang pakiramdam na siya ay bahagi ng lugar na ito, bigla na lang lumitaw ang ilang diwata mula sa mga anino ng mga puno at pinalibutan ang mga bisita. Wala namang nakita si Alan na pagkakagalit sa paglapit ng mga katutubo na sinang-ayunan ni Henriette dahil ang soberanya ng mga taong ito ay nagbalik na, kaya't ang mga diwata ay yumukod sa harap ng kanilang reyna at tinanggap siya at tinanong ni Noel kung sila ba ay nakikipag-usap sa kanya at sinabi ng isang diwata na matagal na nilang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Napansin ni Alan na ito ay dahil sa mga mata ng makatarungang reyna ng mga diwata tulad ng nabanggit ni Horus. Ipinaliwanag ni Henriette na ang mga mata ng reyna ng diwata, ang drum sight ay tanda ng maharlikang pamilya ng mga diwata. Ibig sabihin, si Noel Leonhardt ay nagmula sa halos maglaho ng angkan ng maharlikang lahi ng mga diwata. Ang nagtatakip na diwata ay nag-anunsyo na siya ang naging regent sa pagkawala ng reyna at ang pangalan niya ay Pel. Anuman ang kaso, natakot si Noel sa biglaang pangyayaring ito kaya tiniyak ni Pel sa kanya na ipapakita niya ang lugar sa diwata bago siya magdesisyong manatili o hindi. Dahil dito ay tumawid ang lahat sa Elven Forest hanggang makarating sila sa pamayanan at hinangaan ni Alan ang katahimikan na umiiral sa paligid at iniisip ni Mayan na masarap magpahinga doon. Nagulat sila'y nang makita ang mga diwata na gumagamit ng mga kagamitang gawa sa kahoy, nagsimulang ipaliwanag ni Phil na si Henriette ang nagdala ng lahat ngunit pinatigil siya ng dalaga at pagkatapos, tinanong ng regent ang reyna kung nagustuhan niya ang pamumuhay ng mga diwata subalit sinabi ng panday na huwag siyang tawaging ganon. Sa puntong ito, dumating ang dalawang batang mula sa ibang lahi na nagdala ng mga hazelnuts sa kanilang pinuno na nangangakong magdadala ng mas magagandang bagay kinabukasan. Tuwang-tuwa si Noel na tinanggap ang regalo ngunit may kakaibang ekspresyon si Alan sa eksena. Habang kinikilala ng reyna ang rehiyon, hiniling ni Peril sa mga bata na magbigay daan at sinabi rin kay Philip na lumabas sa kanyang hideout at matapos ito, pinagalitan ng regent ang batang lalaki at sinabihan siyang makipaglaro sa ibang mga bata. Sinabi ni Noel na maaari siyang makipag-usap ng ilang salita sa batang lalaki ngunit iginiit ni Persal na lumayo si Philip. Nagrebelde ang batang lalaki dahil ang mga masasamang bata ay nakapag-usap sa reyna kaya mas madiin na pinagsabihan siya ng regent na umalis, na sa pagkakataong ito ay sinunod niya. Tinanong ni Noel kung ano ang ibig sabihin ng batang lalaki sa pagtawag sa ibang mga bata na masama, ngunit iniwasan ni Persal ang paksa at nagpatuloy sa paglalakad at samantala, sa isang naunang dimensyon, isang babae ang tumalon sa labas ng mansyon ni Henriette hanggang sa tawagin siya ng isang lalaki sa kanyang pangalan na Laset. Bilang tugon, pinaalalahanan ng babae si Oswell na dapat siyang tawagin na kapitan at pagkatapos ay tinanong kung may nalaman siya tungkol sa pasukan ng Elven Forest. Nagreklamo si Oswell na masyadong maingat ang mga diwata at nauunawaan ni Laset kung bakit dahil ang kanyang kasama ay nagpapalabas ng pagkasabik na nakakakatakot sa lahat. Na-offend si Oswald at itinapon sa mukha ng babae na siya ang kriminal na lumabag sa pinakamasamang tabo sa kasaysayan ng kaharian, kaya inilagay niya ang kanyang espada sa leeg ng lalaki at sinabihan siyang huwag gumawa ng gulo. Hindi mapakali, itinulak ni Oswald ang espada at nagpaalam, samantala ipinagdiwang ng Elven Forest ang pagdating ng reyna sa isang engranding pagdiriwang kung saan lahat ay mukhang masaya maliban kay Alan na nanatiling may saradong ekspresyon.
Lumapit si Persal at humingi ng ilang salita at sinasabing para sa mga nilalang na nabubuhay ng matagal tulad ng mga diwata, ang dekadang ito na walang monarch ay parehong maikli at mahaba at ang pagkawala ng reyna ay nagdulot ng malaking pagkabalisa sa mga tao, dahil ang mga diwata ay hindi maaaring mabuhay nang wala ang kanilang mga pinuno. Nang walang presensya ng isa, tumitigil sa paglaki ang mga bata at ang mga matatanda ay hindi na maaaring magkaanak, na humahantong sa mabagal at masakit na pagkamatay ng buong lipunan ng lahing ito ayon kay Persal. Sa kabutihang palad, dinala ni Henriette ang liwanag pabalik sa komunidad dahil isang araw nagkwento siya tungkol sa isang nawawalang diwata na ang tanging interes ay paggawa ng panday. Sinabi ni Persal na bihirang magkaroon ng interes ang mga diwata sa ganitong gawain at tinapos ni Henriette sa pagbibigay babala na ang diwata ay may mga mata ng soberanya ng mga diwata. Hindi lang si Noel ang dinala ng tao sa pamayanan at binanggit ng pinuno na palaging iniiwasan ng kanilang komunidad ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga lahi kaya't sila'y namuhay ng hiwalay sa kanilang teritoryo. Gayunpaman ay sinimulan ni Henriette na magdala ng mga produkto mula sa iba't ibang kultura at binuksan nito ang mga mata ng mga diwata sa mga benepisyo ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Mula noon ay nagsimulang magpunta at manirahan ang mga diwata sa iba't ibang lugar at dahil dito, kinikilala ni Persal na hindi kailanman iniiwan ni Henriette ang pagtulong sa iba at tinanong ni Alan kung siya ang nagdala ng mga demonyong bata sa pamayanan at pinagsisihan ng pinuno na napansin ito ng tao. Alam na ang ilang sensitibo at talentado na individual ay kayang makita ang aura ng isang demonyo. Ipinahayag ni Alan na wala siyang problema laban sa mga demonyo kaso nagtataka pa rin kung bakit sila ay kasama ng mga diwata na kadalasang galit sa lahing iyon. Ipinahayag ni Phil na mga 3 taon na ang nakalipas, hiniling ni Henriette sa mga diwata na tanggapin ang ilang mga batang ulila. Siyempre ang karamihan ng populasyon ay tutol dito kaya ipinahayag ni Henriette na magtatagumpay ang mga diwata kahit wala silang monarch kung makikipamuhay sila kasama ang ibang mga lahi. Gayunpaman ay mayroon pa ring bahagi ng mga tao na hindi sumasang-ayon sa ideyang ito hanggang ngayon at matapos ang nakakapagod na araw. Pagod na si Noel matapos mailantad sa buong komunidad bilang kanilang pangunahing pinuno. Tinanong siya ni Mayen kung tatanggapin ba nito ang titulong reyna, ngunit hindi pa niya alam at habang naghahanda ang mga diwata ng lugar para magpalipos ng gabi ang grupo, naghiwa-hiwalay na ang lahat matapos magpaalam. Iba ang kilos ni Alan nang magpaalam kay Henriette at habang ang lahat ay naghahanap ng kanilang mga room, nanatili si Noel sa lugar kung saan siya nandoon at iniisip ang lahat ng kanyang natuklasan at naranasan ngayong araw. Naalala niya na ilang taon na ang nakalipas ay hindi natupad ni Vanessa ang kanyang hiling na makagawa ng espada na higit pa sa isang banal na espada subalit natupad ni Noel ang layuning iyon. Dahil dito, iniisip niya kung ano ang susunod niyang pangarap ngayong natapos na niya ang misyon na gagabay sa kanyang mga hakbang. Huminga ng malalim si Noel sa labas at inamin sa buwan na nakarating siya doon nang hindi alam ang tungkol sa kanyang sarili. Samantala ay pinanood ni Alan ang pagnilay-nilay ng kanyang kaibigan mula sa bintana ng kanyang silid, biglang lumitaw si Henriette sa kwarto ng mandirigma at tinanong kung ang kakaibang tingin na ibinigay niya ay isang paanyaya sa kanyang silid. Kinumpirma ni Alan na oo at inamin ng dalaga na wala siyang karanasan sa ganitong bagay kaya hiniling niyang maging banayad si Alan sa pagtuturo sa kanya habang nakasimangot. Gayunpaman ay sinabi ni Alan na maaari na siyang umalis at nagalit ang muling isinilang na babae sa pagiging mabagal ni Alan sa pagtanggi sa isang kagandahan tulad niya. Sinagot ni Alan na malayo siya sa pagiging maganda sa loob, kaya tuluyan nang nawalan ng pasensya si Henriette at tinanong kung ano talaga ang gusto ng lalaki. Binanggit ni Alan ang tungkol sa pagdala ng demonyong mga bata sa mga diwata kaya isiniwalat ni Henriette na ang mga demonyo ay hindi isang lahi sa kanilang sarili. Sa kabaligtaran, kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng matinding galit hanggang sa punto ng paghahangad ng kamatayan sa lahat, kinikilala ng mundo ang taong iyon bilang isang demonyo at gayunpaman, may ilang mga exception tulad ng mga anak ng demonyong mga magulang na ipinanganak na ganito. Kapag sila ay dumating sa mundong ito ang ganitong uri ng bata ay kinamumuhian saan man sila magpunta, kahit wala silang kasalanan sa pagiging demonyo at lalong pinapalala ang sitwasyon ng mga demonyong magulang na madalas patayin ang kanilang sariling mga anak, dahil ang mga nakaligtas na demonyo ay nagiging pinakamatibay na bumubuo ng malupit na masamang gawain. Dahil dito ay halos imposible para sa ganitong uri ng bata na mabuhay at sa kaso ng 2 batang nakita ni Alan, kinupkop sila ni Henriette sa sandaling sila ay papatayin na at na-offend si Henriette sa ngiti ng binata nang marinig ito,
ngunit ipinaliwanag niya na ang mga mabubuting gawa tulad nito ay tipikal ng isang kaibigan na nagpaiyak kay Henriette. Kinabukasan, dinala ni Peril ang buong grupo upang bisitahin ang isa sa mga kahangahangang lugar sa Elven Forest na puno ng mga kahali-halinang dahon, samantala hindi maalis ni Noel sa isip niya ang kwento ng pagiging reyna at nakita ito ni Henriette at sinabi sa diwata na huwag mag-alala kung pipiliin niyang tumanggi, dahil sinusubukan ng mga diwata na mabuhay nang wala ang kanilang reyna. Kaya dapat gawin ni Noel ang desisyon ayon sa kanyang sariling kagustuhan at sa puntong ito, muling lumitaw ang dalawang maliliit na demonyo na nagbigay sa kanilang reyna ng isang makinang na bato na ayon sa kanila ay isang kayamanan. Sinabi ni Henriette na ito ay isang espiritual na bato na malawakang ginagamit sa alchemy bilang isang kristal na kapangyarihan ng mga diwata. Biglang dumating si Philip na tumatakbo at itinapon ang bato sa lupa upang protektahan ang kanyang reyna mula sa mga demonyo kaya't muling pinagalitan ni Persal ang bata na tumakbo palayo. Napansin ni Alan na ang pagkamuhi ng mga diwata sa mga demonyo ay talagang napakalalim at binigyang diin ni Henriette na hindi lang ito sa mga diwata. Nakita ni Lai na nag-alangan siya na aliwin ang dalawang maliit na bata dahil sa kanilang pinagmulan, dahil dito ay umalis si Henriette upang harapin ang iba pang bagay at makalipas ang ilang sandali, natagpuan niya si Philip sa isang madilim na eskinita at kinausap ang binata na sinubukan na kumbensihin siya na ang mga batang iyon ay walang kasalanan. Gusto rin nilang magbigay ng regalo at maging kaibigan ng reyna tulad ni Philip, kaya sa huli ay maaaring mas magkatulad sila kaysa sa inaakala at pagkatapos ay tumayo si Henriette at iniwan ang bata na nag-iisip tungkol sa kanyang ginawa at napagtanto niya na kailangan niyang humingi ng paumanhin, gayunpaman hinuli ni Oswell ang bata at pinilit siyang ipakita ang daan patungo sa Elven Forest. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.